accounts natin. Pero ang nangyayari kasi is, paano pag nag-close yung account? Paano tayo ngayon magbabayad sa Revi, sa personal loan na meron tayo sa CIMB? So yung topic natin... And hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan. So, yung topic natin ngayon is all about the CIMB. Ayan. So, dun sa mga nakakapansin siguro ng mga video natin, dito sa Almontero Tutorial, though meron tayong mga nagsasubscribe, meron tayong mga gustong magawa ng video pero hindi pa natin nagagawa. Dahil sobrang daming nare-request and medyo busy din this January gawa ng mga renewal ng permit. So, anyway, yung video natin is all about our experience and ituturo ko na rin sa inyo kasi I know naman na baka merong naka-experience na rin nito sa inyo. Okay, so kung gumagamit kayo ng CIMB, alam nyo yan na parang hindi ko alam kung every month, kung every 6 months, every quarter, or every year, pero sa amin siguro mga 5 times yata na laging si CIMB ng tawag dito, ng source of income. Lagi siyang nagpapa-update ng source of income. Then kapag hindi mo siya na-update or hindi ka nakapag-upload ng iyong payslip, ng iyong ITR, di ba? May mga ganyan. Ang nangyayari is, nagko-close yung deposit account mo sa CIMB. So, ayun yung topic natin ngayon. Once na meron tayong loan sa CIMB like Revi, like personal loan, and madalas, di ba, kapag nagbabayad tayo, tinatransfer natin yung pera natin sa CIMB accounts natin, sa deposit accounts natin. Pero ang nangyayari kasi is, paano pag nag-close yung account? Paano tayo ngayon magbabayad sa Revi, sa personal loan na meron tayo sa CIMB? So, yung topic natin ngayon is para makatulong sa inyo kung paano mabayaran si CIMB. Kasi alam naman natin, si CIMB, lalo na yung mga collection agent is tawag dito, may system sila na before due date, tatawag yan. Though, may mga AI or robot or artificial intelligence na lang tawagin natin. Tapos, meron ding tao na tatawag sa inyo na, due na, may reminder na, ganon. So, hindi mo siya mabayaran agad kasi nga, nag-close yung deposit account mo. So, ano ba yung dapat natin gawin? So, ituturo ko ito after this video or after na makita nyo ako, tuturo ko siya manually para makopy nyo or mabayaran nyo siya manually. Okay? Nang hindi nagde-deposit sa deposit account sa CIMB. So, ang gagawin nyo lang is kung i-copy-paste nyo lang yung deposit account nyo sa CIMB account, I mean, the loan account ng Revi or ng CIMB. Ika-copy-paste nyo lang yan, copy nyo, then pumunta kayo sa GCash. Doon kayo magbabayan. Pagkapunta nyo sa GCash, imbis na pumunta kayo sa Paybills, huwag kayo pupunta sa Paybills. Punta lang kayo sa bank transfer. Kapag nasa bank transfer na kayo, punta kayo ngayon sa CIMB. Okay. Then, doon nyo ilalagay yung account number. Para ang mangyayari is, naging deposit yung loan nyo, then magbabank transfer kayo, GCash, to your CIMB loan. Hindi siya Paybills kasi dati Paybills yung ginagawa ko. So, mali yung hinahanap na reference. So, ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Okay? Ito po yun. Ang gagawin po natin, pupunta tayo ngayon sa ating CIMB apps. Ayan, sa CIMB apps, hintayin lang po natin hanggang makopy natin yung ating account number dun sa loan. So, login tayo. Tapos, post muna natin. Ayan, login muna tayo dito sa CIMB apps. Tapos, dito po sa loan, may makikita tayo dyan na Revi Credit at Personal Loan. So, dito tayo sa Revi Credit, same procedure lang sa ating personal loan. Okay, then, punta tayo dito sa ating My Details. Ayan, pag nasa My Details na tayo, ayan, so balik tayo ito po yung My Details. Ayan, pindutin po natin yan. Okay? So, pindutin natin yung My Details. Paano ba yun? Okay, yan. Pagka-pindot, ika-copy po natin yung ating account number. So, ito po yun. Ito yung account number natin. Tapos, pindutin natin itong copy. Ayan, ganun lang mag-copy. Same as po ng ating personal loan. Ganun din po siya. View details lang natin. Ito po, view details. Same lang po yan. And then, copy lang natin yung ating account loan. Ito po, copy. And ito yung ating details. Ayan. Then, yan, pagka ganun, punta na po tayo ngayon sa GCash. Ayan, so naipakita ko na kung paano i-copy-paste yung ating mga loan accounts. Then, punta naman tayo ngayon sa GCash. Ayan, so ito naman yung sa GCash natin. Tayo dito sa ating GCash apps. Dito, imbis na Paybills yung gagamitin, kasi di ba akala natin Paybills kasi gawa nga ng loan. Ang gagawin natin dito is the bank transfer. So, ang pipindutin po natin dito ay itong transfer. Okay? Pag nakuha natin yung transfer, punta tayo ngayon sa local. Okay? Then, search lang natin yung CIMB. Ayan, CIMB Philippines. Then, lagay lang natin dyan yung amount, kung magkano yung loan mo. Then, yung account name.
yung pangalan mo, then account number na kinopy natin kanina, then yung email kung saan masasend yung receipt. Then pindutin lang natin yung send money. Ayan, ganun lang po siya kabilis. Yan, ganun lang po ang kabilis niyan. Ayan. So, ganun lang yung gagawin natin para makapagbayad tayo in advance. And wag na nating hayaang tumawag sila. Pero lagi natawag sa amin, ano. Ayan. So, kapag nagawa nyo na yan, automatically, real time. Papasok po yan sa mga loan ninyo sa CIMB. Ayan. So, ang parang negative dito, kasi di ba pag nag-deposit ka sa CIMB mo, free siya. Pero kung magde-deposit ka at magta-transfer naman sa CIMB deposit account mo, may bayad naman. Pero pag nagbayad ka kasi sa GCash, tas transfer, may bayad yata na 20 pesos. Okay? Ayan. So, ayan po yung topic natin for today's video. Once again, I'm Adriel Montero dito sa Al Montero Tutorial. Ayan. Kung kayo ay may mga katanungan, may comment and may suggested video, i-message nyo lang po, mag-comment po kayo. And yung aking personal account po, nandyan po, www.facebook.com/almontero11. Ayan. So, kung nais nyo magpa-trade ng inyong mga Revi, Quarta, G-Gibbs, G-Credit, Atomy, and many more, Atome, and many more, message nyo lang po ako. Nasa description box, yung aking profile accounts. Dapat may blue check and wag po tayo magpapa-scam. Ayan. Hanggang dito na lang ulit. Papakilala ulit ako. I'm Adriel Montero dito sa Montero Tutorial. Bye-bye.